1 week before kami umalis, kinausap ako ng aking manager na sabi niya, sorry, hindi na-approve. Hindi na-approve yung transition mo doon sa branch sa Canada. So, meaning, hindi ako pwedeng magtrabaho pagdating ko dito. So, ang option ko lang is mag-resign. Hi guys! So, today is Saturday. So, weekend na naman. Wala tayong work. Wala tayong lakad and everything. Nandito lang tayo sa bahay. So, naisip ko na mag-share na lang ng something sa inyo guys. So nga pala, long weekend kami ngayon kasi Monday, July 1st, Canada Day. So wala kaming pasok again. So, long weekend. Masaya na naman tayo. And also, summer break na ng mga kids. So, wala rin pasok ang mga boys ko. So, nandito lang kami lahat sa bahay. Right? So, ngayon guys, ang i-share ko lang sa inyo guys is, of course, marami kayong nakikitang mga posts na masaya dito, successful and everything. Of course guys, hindi nyo naman lahat din nakikita. So, yung hirap, yung struggles namin dito. So yung mga ganung bagay, no, guys. So, kami rin as a family, guys, nagkaroon din kami ng struggles bago kami pumunta dito, no. So, share ko sa inyo yung nangyari sa amin bago kami pumunta dito. Kasi, guys, na-share ko na rin to, no, sa mga past ko ng mga videos na naka-remote work ako ever since mga 2017. Naka-remote work lang ako guys, 100% remote. So meaning sa bahay lang talaga ako 5 days a week na work, right? So kaya nga guys, nung nag-pandemic hindi ko talaga naramdaman kasi nga para na rin ako naka-lockdown no? So from 2017. So kung titignan nyo in terms of work, perfect yung setup sana namin, di ba? Kasi kahit na pupunta ako ng Canada, tuloy lang yung work ko kasi naka-remote work nga ako, di ba? So before that, siguro mga 2018, kinausap ko na yung aming parang director, parang gano'n, na sabi ko nga, we have plans, ganyan-ganyan. Sabi ko, magkakaroon ba ng issue kung sakaling pupunta kami ng Canada, ganyan. So, pero kasi guys, kung titignan nyo, kung ganun na yung setup ko, it doesn't matter, di ba? So, kahit nasa Canada ako, US, Philippines, as long as napoprovide ko yung trabaho, walang problema kasi nga, naka-remote work lang naman ako, di ba? So, in short, ang sabi nung aming boss is, tingin ko wala namang magiging problema. 2018 pa lang yun yung time na nagsimula kaming mag-submit ng express entry, di ba? So, dumating ang 2022. So, aalis na kami ng April. Lilipad na kami dito. So nagpaalam ako na sabi ko nga, ganun, na sana, kumbaga, ma-transition lang ako. Kasi nga, guys, nalaman ko rin na yung company namin dito is meron silang branch dito sa Vancouver, sa Quebec, sa Toronto yata rin meron So, 'di ba? So parang ililipat lang ako ng branch, parang ganoon, no? So, 'yun yung expectation. Tsaka kasi hindi ako nag-isip na hindi ako ma-approve Kasi nga medyo matagal na rin ako sa company and okay naman yung aking performance. So, walang reason para hindi ako mapagbigyan na ituloy ko lang yung work ko pagdating ko dito sa Canada. At saka kasi guys, it's perfect yon na setup for us kasi guys, hindi ako mababakante kahit na si Mrs. is nag-aaral, ako naman tuloy lang yung work ko dito, 'di ba? So perfect talaga siya for us. So talagang yun na yung nakaset sa akin na pagdating ko dito, tuloy lang yung work ko kasi nga naka-remote work naman ako, 'di ba? So, yun.
But mga 2 weeks guys, or 2 weeks or 1 week. Yeah, I think 1 week. 1 week before kami umalis, kinausap ako ng aking manager na sabi niya, sorry, hindi na-approve. Hindi na-approve yung transition mo doon sa branch sa Canada. So, meaning, hindi ako pwedeng magtrabaho pagdating ko dito. So, ang option ko lang is mag-resign. 'Di ba? So, talagang talagang super down ako noon kasi aalis na kami guys eh. So, mga 1 week na lang. 'Di ba? So, kinausap ko yung wife ko na sabi ko, ganun yung nangyari and kinakabahan ako kasi nga, isipin mo, pupunta kami dito sa foreign country, wala kaming kakilala, wala kaming kamag-anak, tapos jobless din ako, 'di ba? 3 pa yung kasama kong bata, 'di ba? Yung aming bunso, that time wala pang 2 years old, guys. So talagang sa akin, mas ideal talaga for me na pupunta ako dito na meron na agad akong work. Kasi guys, for me, kahit sabihin yung ang dami yung savings, ang dami yung ipon, tandaan nyo, number 1, yung ipon, kung nagaling kayo ng Pilipinas, yung ipon na meron kayo is Philippine peso. So, peso versus Canadian dollars, of course, mahina ang peso. So, kahit sabihin na natin meron kayong milyones, magkano lang yan dito sa Canada, right? And, pangalawa, kahit na gaano kadami yung savings mo, kung lahat palabas at walang pumapasok, time will come guys, mauubos din yan. So, hindi ako kinakabahan for myself, mas kinakabahan ako para sa mga anak ko at saka sa asawa ko. Siyempre guys, tayong mga tatay, 'di ba? Asawa, gusto natin na makapag-provide tayo sa mga anak natin, 'di ba? So, doon ako kinakabahan na pag nawalan ako ng work, gaano ako kabilis makakahanap ng work dito. Kumbaga walang assurance, guys, 'di ba? Walang assurance and hindi katulad nung pagpunta namin dito na meron agad kaming or meron agad akong trabaho pagdating namin dito. So, tuloy lang sana yung work ko. So, but again, dahil nga nag-COVID, 'di ba? So, maraming nagbago sa workforce ng company. Kaya hindi ako na-approve na tuloy ng remote work ko pagdating namin dito sa Canada. So, syempre, nag-usap kami ng wife ko kung ano yung kailangan gawin. Ano ba, itutuloy pa ba natin? Kasi talagang sugal yun, guys, for us. You know? Hindi lang sugal na pupunta kami dito as student permit. Sugal din at the same time na, yun nga, na sabi ko, kasama ko yung family ko, yung mga anak ko, di ba? So, hindi ako comfortable na mawawalan ako ng trabaho. Right? To tell you honestly guys, sa Philippines, never akong nabakante. In my entire career, hindi ako yung nawalan ng work. Hindi. So kung nagta-transition man ako sa mga ibang companies, tuloy lang. Walang gap, di ba? Kaya sobrang nalungkot ako nung guys nung sinabi nga sa akin ng boss ko na hindi na-approve. Pero thankful pa rin ako dun sa aking manager kasi sinubukan naman talaga niya lahat, no? Yun nga lang, kasi nga yung sa mga changes na nangyari because of the COVID, wala na kaming magagawa. So in short guys, kailangan ko mag-render ng resignation a week before kami umalis. Diba? I mean, imagine the stress guys na pupunta kami dito, as in, nakaplano na sa akin lahat na alam ko na meron ako ditong work, na tuloy lang yung work ko, tapos meron pa ring papasok na income, di ba? So yun yung expectation ko, di ba? And napakabigat guys kasi 1 week na lang 1 week na lang and then pupunta na kami dito sa Canada, right? Tapos doon pa talaga dumating yung bad news na yun nga, na hindi ako pwedeng mag-work, right? So sabi ko kay Mrs., well, I
I think kailangan nating mag-decide, and sinabi ko naman sa kanya na, lagi kong iniisip kahit nung nasa Pilipinas pa ako, kung skilled worker ka or alam mo na okay yung skill mo, 'di ba? Hindi ka dapat matakot, right? Kasi whatever happens, makakaland ka ng trabaho. Kasi nga alam mo sa sarili mo na you are skilled, right? Yun na lang yung pinanghawakan ko, tsaka sabi ko, dasal na lang. Talagang guys, yun yung leap of faith talaga, na talagang sabi ko, Lord, ikaw na bahala, 'di ba? So, yun, tumuloy kami guys, na walang guys, walang nakakaalam sa family namin. Kasi siyempre guys, ayaw din namin silang mag-alala, right? So dumating kami dito sa Canada guys, wala akong trabaho. Wala ring work si Mrs., 'di ba? So sobrang down, pero guys, kailangan niyo mag-move forward. Kasi sa akin, nakaasa yung family ko, yung mga anak ko, 'di ba? So hindi ako pwedeng ma-down forever. Hindi ako pwedeng magpahinga, 'di ba? So sobrang hirap. Sobrang hirap guys, kasi nga sabi ko nga kanina, never ako nagkaroon ng gap. So tuloy-tuloy lang yung work ko, no? So dito lang ako nagkaroon ng gap, parang mga 2 months plus bago ako nakahanap ng work ko. And guys, sasabihin ko sa inyo, hindi madali, right? Sa IT sector, yes, maraming trabaho, pero again, tandaan din, maraming competition dito, right? Hindi ko masabi sa ibang province, pero dito sa BC, dito sa Vancouver, matindi ang competition, 'di ba? Lalo na guys, yung mga, ewan ko kung papansin niyo yan, no? Sa mga ibang mga lahi, normal sa kanila ang may master's degree, 'di ba? Parang right after nilang mag-college, pinupush talaga nilang mag-masteral agad. Sa akin sa field ko, tsaka yung sa mga network ko, wala ako masyadong kakilala na talagang nag-push din for masteral. Kasi ang thinking natin is after nating mag-college, work agad tayo, di ba? Experience agad. So, yun yung isang mga tatandaan nyo, na yung mga makakalaban nyo rin dito, matitindi rin ang papel guys. And of course, may mga experience din sila, right? So, kaya hindi naging madali sa akin guys. Multiple big companies, in-applyan ko lahat, but I failed, right? So, yung mga tech companies, no, talagang sinubukan ko sila lahat, pero at the end of the day, failure, di ba? So, para din to dun sa mga nagpaplano na yun nga, no, na mag-tourist visa dito, no? Mag-tourist visa tapos maghahanap dito ng work. Yes, again po, marami pong trabaho. Pero ang sinasabi ko lang po, matindi ang competition dito. Hindi ko naman din sinasabing hindi kayo makakahanap ng trabaho. Kasi again guys, it's a case-to-case basis, no? Nakadepende na lang yan kung paano nyo dadalhin yung sarili nyo at kung paano nyo ipepresent yung sarili nyo sa mga employer na nandito, right? But yung sa IT sector, marami dito. Data analyst, database administrator, developer, software engineer, ang dami po dito. Ang daming vacancies, no? Yun lang, marami ring aplikante. Yung kakatapos lang po ng graduation nung isang araw, mind you guys, ang total number po for that school, sa school ni Mrs., ang graduate po is 1,000 students. 1,000 students ang graduate. And yung 1,000 na yun, for sure, maghahanap ng work yan. Diba? So, ganun din po kadami yung makakalaban nyo rito pag pumunta kayo dito at maghahanap kayo ng trabaho. Again, hindi ko po sinasabing imposible, no? Sa akin lang po, yan po yung reality na nandito. Kami po na nandito sa Canada, sinishare lang po namin kung ano yung na-experience namin po dito. Yes, masaya dito, masarap, lalo na kung kasama mo yung family mo. But at the same time, of course, may mga reality tayo dito, like yung sa work, di ba? Hindi ko po
sasabihin na madaling magkatrabaho dito. Kasi po, personally, ako po, na-experience ko kung gaano kahirap maghanap ng trabaho dito. Pero, ang sinasabi ko nga po, kung kilala nyo yung sarili nyo at skilled ka, hindi ka dapat matakot. Kasi, kailangan mo lang mag-try, di ba? At mag-improve, for sure, makakaland ka talaga ng work dito. Right? Kailangan mo lang talagang mag-adjust din. No? So, kailangan mong mag-observe, pakiramdaman yung mga failures mo kung bakit ka nagfe-fail sa work or kung bakit ka nagfe-fail sa mga job na ina-applyan mo, and you need to adjust, 'di ba? So, yun, so hindi man natuloy yung work ko dito. Sa totoo lang guys, nagpapasalamat ako at ganun ang nangyari. Kasi guys, kung tingin ko lang kung nagtuloy-tuloy yung work ko sa Pilipinas, tinuloy ko lang dito yung work ko, number 1, mababa siguro yung rate. Or hindi ganun kataas yung magiging adjustment ng salary ko compare sa work ko dito. Number 2, hindi ako makakahanap ng work, yung work ko ngayon, na makakatulong sa akin para sa Provincial Nominee Program na nagbigay tulay din sa amin para ma-permanent resident kami. 'Di ba? So, yung naniniwala talaga ako guys na kung para talaga sa inyo, gagawa ng paraan ang Panginoon, no? Na para talagang i-point ka kung saan ka dapat pumunta, 'di ba? Kasi ako noon nung nawalan ako ng work, 'di ba? Kumbaga nagtataka ako noon, na sabi ko, perfect na yung setup namin eh. Bakit ganun ang nangyari, 'di ba? So meron palang ibang plano si Lord, kaya pala ganun ang nangyari, 'di ba? So yun lang guys. Shinare ko lang sa inyo yung hardship din namin dito, or yung mga na-experience din namin na negative struggle, but at the same time or at the end of the line, mako-consider namin na positive pa rin kasi yung ending naging pabor pa rin sa amin at naging magandang ending. Okay? So yun lang po guys. Maraming salamat po uli sa panonood and see you on my next vlog. Peace.